Hello mga bata! Kamusta kayo? Handa na ba kayo makinig ng ating tatalakayin ngayon? Kung oo, magsimula na tayo. Ito ay tungkol sa maayos na pakikipag-usap. Ngunit, paano ba ang tamang pakikipag-usap sa kapwa? Alam niyo ba? Kung hindi, alamin natin sa pamamagitan ng storyang aking ibabahagi sa inyo na pinamagat ng si Mr. Magikero. Isang araw, dumating si Mr. Magikero upang dalawin ang mga bata. Nakabihis siya ng makinang nakaswetan, pulang kapa at nakasulat sa kanyang dibdib ang salitang magic. Mayroon din siyang maskara. Siyempre, dala rin niya ang kanyang bag na may lamang mga mumunting sorpresa para sa mga bata, na madalas niyang binibigay gamit ang kanyang magic. Sabik na lumapit si Mr. Magikero sa mga bata. "Magandang umaga mga bata! Kamusta kayo ngayong araw?" Bati niya. "Magandang umaga, Mr. Magikero! Mabuti naman po kami," sagot ng mga bata. Nasanay na ang mga bata sa kanyang mga sorpresa sa tuwing dumadalaw siya. "Ano ang meron ka para sa amin ngayong araw, Mr. Magikero?" tanong ng mga bata. "Mga minamahal kong kaibigan, may dala akong ilang regalo para sa inyo," sabi ni Mr. Magikero sa kanila. Habang isinasagawa niya ang kanyang magic, nagsimulang magkagulo ang mga bata. Ang bawat isa ay nagmamadali habang nagtutulakan palapit kay Mr. Magikero. "Naku, hindi sa ganyang paraan mga bata!" Pinatigil sila ni Mr. Magikero. "Kailangan niyong manatili kung nasaan kayo. Manood ng tahimik. Hintaying matawag ang inyong pangalan at maging mahinahon," patuloy na sinabi ni Mr. Magikero. "Ngunit tinutulak nila kami," reklamo ng iba. "Sila ang may kasalanan, gusto nilang mauna," bulalas naman ng iba. "Walang mag-aaway mga bata," awat ni Mr. Magikero. "Ang bawat isa ay mabibigyan ng regalo, kaya huwag kayong mag-alala." Nagpatuloy si Mr. Magikero sa paglalabas ng mga regalo mula sa kanyang bag. Habang ibinibigay niya sa bawat bata ang kanyang regalo, lalo pang tumindi ang kasabikan ng mga ito. "Ibigay mo sa akin yan! Gusto ko yan! Hindi akin to!" "Huminahon kayo mga bata," pagpapayapa ni Mr. Magikero. Sinamahan niya ang mga bata sa maliit na tindahan upang kausapin. Mahalaga ang sandaling ito upang matuto ang ilan ng mahalagang bagay, sabi ni Mr. Magikero. Tumahimik ang mga bata habang nagpapaliwanag si Mr. Magikero. "Napansin ko ang inyong hindi magandang pag-uugali habang sinisikap kong maging masaya ang aking pagbisita sa inyo. Naging maingay kayo, mainipin at sarili lamang ang inyong iniisip." Natahimik at nakinig ng mabuti ang mga bata. "Hindi iyon ang katangiang gusto kong matutuhan nyo. Sa pamamagitan ng regalong ito na dinala ko para sa inyo, gusto kong matutuhan nyo ang pinakamahalagang aral, lalo sa pagiging mapagkumbaba. Sa panyong ibinigay ko, nais ko kayong matutong huminging paumanhin, magsabi ng patawad o pasensya na, ng taos sa puso. Kapag nakasakit kayo ng inyong kapwa sa pamamagitan ng makukulay na krayola, nais ko kayong magsabi ng salamat. Ipadama ang inyong pasasalamat sa magagandang bagay na inyong natatanggap. Sa pamamagitan ng lapis, ipadama sa iba na maayos din ang lahat. Lalo na kapag may pinagdaraan ng suliranin ang isang tao o dumaranas ng isang matinding pagsubok sa buhay."
Nagpapaalala ito na ang mga pagkakamali ay naitatama. Gamit ang aklat, laging tandaan ang pagsasabing pakiusap. Ang paghiling o paghingi ng mga bagay ng may paggalang ay sinisimulan sa pagsasabi ng pakiusap. Ito ang mahalagang salita, mga bata. Ito ang pinakamahalagang magic. Paliwanag ni Mr. Magikero. Dagdag pa ni Mr. Magikero, ugaliin nyo ang pagsasabi ng magagalang at mabubuting mga salita. Kapag madalas niyong sambitin ang mga salitang ito, lumalaki kayong mapagkumbaba, may respeto o paggalang sa iba, at may pagpapahalaga sa bawat isa. Nagtapos ang pagbisita ni Mr. Magikero sa pagsasanay ng mga bata na magsabi ng mga salitang may mahika. Inulit-ulit ng mga bata ang pagsasabi ng mga salitang may mahika upang paalalahanan ang kanilang mga sarili na palagi itong isabuhay at sambitin araw-araw. Tanong: anong uri ng mahika ang mayroon si Mr. Magikero? Pangalawang tanong: ano-ano ang mga salitang may mahika? Alam niyo ba, mga bata? Pangatlong tanong: bakit tinatawag natin silang mga salitang may mahika? At pang-apat, paano nakatutulong ang mga salitang may mahika upang malinang ang pagiging mapagkumbaba? Kung alam nyo ang inyong mga kasagutan, maaari nyo itong ibahagi sa iyong mga magulang o sa inyong mga kapatid. Magpatuloy tayo. Ang mga salitang salamat, Mr. Magikero, may mahika ay mga natatanging salita o pahayag na ginagamit o sinasambit upang magkaroon ng positibong pakikipag-ugnayan sa iba. Halimbawa, ang pagsasabi ng pasensya na o paumanhin ng taos sa puso matapos makagawa ng pagkakamali ay nagdudulot ng mabuti at masayang pakiramdam. Kaya, ugaliin ang pagsabi ng pasensya na o paumanhin kung tayo ay nakagawa ng kasalanan o nakasakit ng kapwa. Sunod, ang salitang pakiusap ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka nakaaangat kanino man. Ipinaalala nito sa iyo na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Gayun din, ito ay nagpapaalala ng pagbibigay ng respeto, karapat-dapat sa lahat. Sumunod ay ang salamat. Nagpapahayag ng inyong pagpapahalaga sa anumang bagay na natanggap mo mula sa iba. Kinikilala mo ang pagiging mapagbigay ng iba na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay maging mapagbigay rin. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayon? At ganyan ang tamang pakikipag-usap sa inyong kapwa. Maging marespeto sa bawat isa at ipalaganap ang kabutihan gamit ang pakikipag-usap o ang tamang pakikipag-usap sa ating kapwa. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayon? Kung oo, mahusay. Ngayon, dumako tayo sa ating mga sasagutang aralin. Sa inyong libro, buksan ang pahina 59 at sagutan ang letter A, letter B sa pahina 60, at laging tatandaan, ang paggamit ng mga natatanging salita na may mahika ay makatutulong upang mapanatili ang mabuting ugnayan sa kapwa at makalikhang isang masayang pamayanan. Ang paggamit ng mga natatangi o salitang may mahika ay tanda ng paggalang at pagpapakumbaba. Kapag lagi mong ginagamit ang mga natatangi o salitang may mahika,
ikaw ay higit na nagiging mabuting bata. At kapag nakasanayan at naging gawi mo na ang paggamit ng mga natatangi o salitang may mahika sa lahat ng tao, saan man at sa lahat ng pagkakataon, nagiging madali para sa iba na sundan at tularan ang ipinakita mong magandang halimbawa. Sa madalas na paggamit ng mga natatanging o salitang may mahika, ikaw ay mas nagiging mapagkumbaba sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba, sa tahanan, paaralan at pamayanan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ang lahat sa inyo ay may natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam!